Hello sa inyo mga kasari, isang maulan na hapon po sa ating lahat. Habang ako po ay nagkakape, meron lang po akong ichichika sa inyo mga kasari. Wait lang, lalagok lang muna ako. Ayan. Pumunta kasi ngayon mga kasari yung taga BPLO ng municipality dito sa amin sa Amadeo. Nag-store to store na sila para sa renewal ng business permit. Nagbigay sila ng papel na ganito. Ayan, taon-taon naman ako nakakatanggap nito. Nabigla lang ako kasi September pa lang ay ready na sila para kumubra ng pera na naman sa mga sari-sari store owner. At nakalagay dito yung schedule ng renewal na pagpunta nga doon sa munisipyo. Doon kasi guys is one-stop shop na. Pipila ka na lang ng pipila hanggang ma-release na yung iyong renewal nga ng iyong business permit. So ang schedule ng lugar namin dito, dahil ako ay taga-Tamakan, January 9 yung nakalagay dito guys. Medyo maaga. Kasi ngayong taon na to, kaka-renew ko lang. 'Di ba? Kaka-renew lang naman natin ngayong taon na to. February, na-delay kasi na-delay nung ngayong taon na to kasi nga gawa nung COVID cases tumataas nung nakaraan. So, ngayong year din na to, halos hindi pa aabuti ng isang taon yung ating renewal ng renewhan na naman sa January, di ba? So, kailangan na naman nating maghanda ng kaperahan kasi sabi sa akin nung mga taga BPLO, Business Permit and Licensing Office, sabi nila ay magtataas daw sila by January ng 10%. So, imagine malaki-laki din ng 10%. Kaya kailangan talaga nating maghanda at least 5 to 6K. Dapat ganun yung dala nating pera kasi nga magtataas. Kasi nung nakaraan, na ko, ngayong taon din naman to ako nag-renew ng business permit kasi hindi pa naman natatapos ang 2023. Yung validity ng ating renewal ng business permit is hanggang December pa. Ngayong taon na to, September pa lang, pero ayan, may schedule na tayo. Marami ang alam ko, maraming mga taga Amadeo ang hindi nag-renew ng business permit. Babawian talaga kayo ng munisipyo. Sinasabi ko lang kasi kailangan talaga bayaran nyo taon-taon yung inyong business permit. Hindi lang sa sari-sari store, madami pang mga business na bagong tayo dito sa Amadeo, mga kainan, ganyan. Sobrang dami na mga nagsulputan na mga bagong kainan. So, eto guys, dito nakalagay din kung ilang copy, kung ano yung mga requirements na kailangan kunin. Kaya babanggitin ko na rin dito mga kasari. Sa mga baguhan at magre-renew ng business permit, dito sa amin sa Amadeo, kailangan ng 3 copies, Xerox copies, photocopy, ganyan. So, ang una dito sa requirements is yung DTI, which is yung DTI ko, valid pa siya hanggang 2025. Pangalawa naman is yung barangay business clearance na kukunin nyo mismo sa inyong barangay. Ang alam ko, last kuha ko is worth 500 na. Dati kasi 300 lang, nagtaas sila ng 200. Ang sedula tumaas din. Alam ko dati 35, 50 pesos na yata ngayon. Ewan ko kung tumaas pa. Kasabay ng pagtaas ng singil sa renewal ng business permit. Sedula, ayan. Pangatlo yung sedula. Pang-apat is tax declaration, yung OHA ng lupa. And then, tax receipt, yung inyong resibo, kailangan ay bayad yan taon-taon para din kasi yan requirements din yan. So itong tax receipt or resibo ay ito ay babayaran before. Kailangan ito ay bayad na kasi madali naman tong asikasuhin kasi yung kapatid ko sa munisipyo siya nagtatrabaho, kaya magbibigay na lang ako sa kanya kasi mura lang naman guys yung buwis ng lupa dito. So, nasa 300 plus, 400 plus. Dito kasi, sa isang compound namin, iisa pa lang ang titulo ng lupa. Kaya, lahat yan magbibigay. Mababawi din namin yung aming dito kung magbibigay sila. So, ayan. 5 lang naman yung requirement. Sobrang dali lang. Kailangan lang talaga nating maghanda ng kaperahan. Kasi talagang hindi rin biro. Hindi pa natin alam kung nabawi na ba natin yung pinang-renewal natin nung nakaraan, 'di ba?
which is hindi pa nga nakakaisang taon. Last February lang tayo nag-renew ng ating business permit dito sa tindahan. So ayan, January 9 yung schedule ng ating barangay. Medyo ang start kasi ng ano guys is 8 a.m. Ang cut-off nila is hanggang 4:30 p.m. So kapag dumating ka ng 5, ewan ko kung ano pa. At kailangan din sundin yung schedule ng barangay kasi hanggang January 29 may mga naka-schedule na barangay. Kung ikaw ay January 9 naka-schedule, hindi ka pwedeng pumunta ng January 10 kasi barangay Banay-Banay yung nakalagay dito. So, dito lang naman to guys sa lugar namin. Ito ay Schedule of Renewal of Business Permit 2024. Diba? Ilang months pa pero naka-ready na yung aming municipality para dito. Talagang ini-inform din nila yung mga sari-sari store owner or yung mga ibang may business na ayun, paghandaan na nga kasi malapit na din naman, mabilis lang naman ang panahon at ang araw, 'di ba? Imagine kakabagong taon lang ngayon, bare months na, 'di ba? Sobrang bilis lang talaga ng mga araw, parang kakalunis lang ngayon, Miyerkules na, 'di ba? Kaya kailangan din natin talagang paghandaan ng mga bagay-bagay. Dito naman guys, madali lang naman dito, basta pupunta ka lang na maaga, pipila ka. I-sort kasi yan kung kumpleto na yung requirements mo, nakapag-photocopy ka na, pipila ka sa sorting, tapos pagka-sort nung may magsosort na taga-munisipyo, tapos pipila ka na lang ng pipila hanggang sa releasing na. So, pera lang talaga ang kailangan dito sa renewal ng business permit. So, ayun lang po mga kasari ang chika ko sa inyo. Talagang nagulat lang ako and nung nagpa-permit naman ako nung last February, ngayon taon na to, alam ko naman na magtataas na sila kasi in-update na din naman nila kami, mga sari-sari store owner or yung mga iba pang may business na taga dito, in-inform na din nila sa amin na magtataas nga daw ng 10%. So, kailangan din nating dagdagan kung ang ipon nyo lang ay 4,000, gawin yung 5,000. Kung ang ipon nyo yung 5,000, gawin yung 6,000. Kailangan natin magpalabis ng dalang pera kasi nga magtataas. So, ayun. Ang nakalagay pa dito, may paalala pa sa ilalim, sabi, sundin ang tamang schedule ng pag-renew ng business permit. So, tayo naman ay ilang taon nang nagre-renew ng business permit and alam na rin natin yung mga policy dito na kailangan nga sundin yung date na nakalagay dito kung anong araw naka-schedule yung inyong barangay. So, meron na naman ako nito, yung barangay business clearance, cedula, madali lang naman itong kunin, lalakad lang ng konti and nandyan na yung barangay hall namin. Yung DTI ko nandito, nakapaskil sa loob ng tindahan. Tax declaration nandyan din, nasa kapatid ko yata. Tapos yung tax receipt, yung resibo kapag nakabayad ka na ng buwis ng lupa. So, yun lang naman yung mga requirements, 5 lang. And kailangan na lang talaga nating maghanda. Kaya ngayon pa lang pinag-iipunan ko na yung natin pera sa pagre-renew nga ng business permit kasi kailangan talaga naka-ready yan. Para naman legal yung ating negosyo at wala tayong pangamba. Bago pa sila dumating guys, na-inform na ako ng kapatid ko kasi nasa munisipyo nga siya na ngayon nga daw naka-schedule ang tamakan sa pagpunta ng BPLO. So, ayun. Sabi ko, okay, wala naman akong pangamba kasi naman tayo, update naman tayo sa renewal ng ating business permit and wala na din naman tayong nilabag na 'di ba, sa munisipyo. Gcash ka na, madam? Cash in po, wala pa. Wala ba? Lang ang laman, 1.8 lang. 1.8 lang. Pwede 1K. 1K? Sige, pwede. So, ako'y nagbabalik mga kasari. Meron lang pong nagpa-cash in sa atin ng 1.1 and then bumili din ng sigarilyo. At ayun nga po, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog sa pag-update ko sa inyo sa, yun nga, renewal na naman ng ating business permit by January. At kailangan talaga natin tong paghandaan para wala tayong penalty, 'di ba? Kapag may penalty kasi, madodoble yung babayaran natin. Kaya kailangan din nating sumunod sa batas, sumunod sa ng municipality nyo. Ayan, para legal din yung ating business at tayo ay wala masyadong isipin, 'di ba? Makakadagdag pa yan sa stress natin. Kaya mag-ipon-ipon na tayo ng pang-renew ng ating business permit. So, ayan siya mga kasari.
Thank you so much for watching, guys. Ingat kayo palagi, umuulan, keep safe, happy selling, and God bless po sa inyong lahat. Bye, guys!